Magandang araw sa inyong lahat mga mahal kong kapatid na naghahanap ng kaliwanagan at katotohanan. Dito tayo magsisimula sa isang paglalakbay na magbubukas ng inyong mga mata at magpapabago ng inyong pananaw. Narito ang isang dokumento na naglalabas ng mga tanda ng Imam Mahdi para sa taong 2025. Jempar, di ba? Maraming mga katanungan ang bumabagabag sa inyong isipan ngayon, alam ko. Ano ang ibig sabihin nito? Totoo ba ito? At higit sa lahat, ano ang kahulugan nito para sa inyo, para sa atin, sa panahong ito? Huwag kayong mag-alala, hindi lang tayo mananatili sa ibabaw ng impormasyon. Dadalhin ko kayo sa isang malalim na pagtuklas kung saan hindi lang natin titignan ang mga nakakagulat na pahayag kundi susuriin din natin ang mas malalim na mensahe, ang nakatagong tawag para sa bawat isa sa atin. Ito ang magiging gabay niyo upang hindi lamang maunawaan ang mga posibilidad kundi upang makapaghanda rin ang inyong puso at kaluluwa sa anumang dumating. Kung handa ka ng tuklasin ang katotohanan na lampas pa sa mga pamagat at haka-haka, at kung ang iyong puso ay naghahanap ng kapayapaan at kaliwanagan, manatili ka sa akin sa bawat salita. Sapagkat ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa isang propesya, ito ay tungkol sa sa iyong paglago, at sa iyong espiritual na pagbabago. Alam kong marami sa inyo ang nakakaramdam ng pagkalito, o baka naman may halo pang pangamba, tuwing naririnig ang mga salitang gaya ng huling panahon o mga tanda ng propesya. Hindi ba't natural lang na tanungin natin ang ating sarili, ano ang ibig sabihin nito sa aking buhay? Paano ko ba dapat harapin ang mga ganitong balita? Naaalala ko pa noong bata ako, mahilig akong magbasa ng mga kwento tungkol sa mga hula at mga matatandang propesya. Naakit ako sa misteryo, sa mga nakatagong mensahe, at sa ideya na may isang malaking plano na unti-unting inilalantad. Subalit habang lumalaki ako at nagiging mas malalim ang aking pag-unawa sa espiritualidad, napagtanto ko na ang tunay na halaga ng mga propesya ay hindi lamang sa paghula ng kinabukasan, kundi sa paggabay sa atin kung paano dapat tayong mamuhay ngayon. Ang mga propesya ay hindi dinisenyo upang takutin tayo kundi upang gisingin tayo sa ating tunay na layunin. Ang pagtuklas sa mga dokumento na nagsasaad ng mga tanda ng Imam Mahdi para sa 2025 ay tiyak na magbubunsod ng matinding interes. Maraming pagtatalo, maraming haka-haka, at marahil maraming pangamba. Pero bago tayo sumisid sa mga detalye ng sinasabing dokumentong ito, tingnan muna natin ang mas malawak na larawan. Sa maraming tradisyon at paniniwala, ang pagdating ng isang Mesyas o isang tagapagligtas ay simbolo ng pagbabago, ng katarungan, at ng pagtatatag ng isang mundo na mas malapit sa banal na kalooban. Hindi ito tungkol sa isang panlabas na kaganapan lamang, kundi sa isang panloob na pagbabagong kailangan nating lahat. Ang tunay na tanong ay hindi kung kailan o paano darating ang mga tanda, kundi kung paano tayo magiging handa. Paano natin masisiguro na ang ating mga puso ay bukas, ang ating mga isip ay malinaw, at ang ating mga kaluluwa ay nakahanay sa mas mataas na layunin? Ang pagdating ng isang dakilang pinuno ay palaging sinasabayan ng mga tanda. Sa mga banal na kasulatan at matatandang tradisyon, ang mga tanda na ito ay madalas na tumutukoy sa mga pagbabago sa lipunan, sa kalikasan, at maging sa puso ng tao. Ang pagbanggit sa 2025 ay nagbibigay ng agarang atensyon, isang takdang panahon na nagpapaisip sa atin. Pero hayaan niyo akong tanungin kayo, ano sa tingin niyo ang pinakamahalagang tanda na dapat nating pagtuunan ng pansin? Ang mga pagbabago ba sa politika? Ang mga sakuna sa kalikasan? O ang pagbabago sa puso ng tao, ang pagtaas ng paghahanap sa katotohanan, ang pagtaas ng kamalayan, ang paghahangad ng katarungan at kapayapaan? Ako ay naniniwala na ang huli ang pinakamahalaga. Sa madalas na pagdinig natin tungkol sa mga propesya, madali tayong madala ng takot at pag-aalala. Ngunit ang tunay na mensahe ng bawat propesya, sa aking palagay, ay hindi upang takutin tayo kundi upang gisingin tayo. Upang tawagin tayo sa isang mas mataas na antas ng kamalayan,
Isang mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating koneksyon sa universo. Sa halip na mag-focus sa eksaktong petsa o sa mga panlabas na pangyayari, hayaan nating tingnan ang mga tanda na ito bilang isang paalala upang lalong pagyamanin ang ating panloob na mundo. Ito ang unang mahalagang aral na gusto kong ibahagi sa inyo. Huwag tayong maligaw sa paghahanap ng mga panlabas na patunay habang napapabayaan natin ang pinakamahalagang paghahanda, ang paghahanda ng ating mga puso. Madaling mahulog sa bitag ng pag-aalala tungkol sa kinabukasan, lalo na kung ang mga balita ay puno ng pagkalito at kawalan ng katiyakan. Ngunit ang pag-unawa sa mga propesya, lalo na ang tungkol sa pagdating ng isang tagapagligtas tulad ng Imam Mahdi, ay dapat na maging pinagmulan ng pag-asa, hindi ng pangamba. Ang mga propesya ay parang mapa, hindi ito ang destinasyon mismo, kundi isang gabay sa paglalakbay. At sa paglalakbay na yon, ang pinakamahalagang bagay na dapat nating dalhin ay ang ating pananampalataya, ang ating katatagan, at ang ating kakayahang magmahal at maglingkod. Ngayon, tingnan natin ang sinasabing dokumento na ito. Habang ang impormasyon tungkol dito ay maaaring maging limitadong at pinagmulan ng maraming haka-haka, ang pinakamahalaga ay ang masahe na kaya nitong ihatid. Hindi mahalaga kung ang dokumento ay literal na tumpak o isang interpretasyon lamang. Ang mas mahalaga ay ang kaya nitong gumising sa ating mga puso. Maaaring ang 2025 ay hindi isang tiyak na petsa ng pagdating, kundi isang simbolo ng isang panahon kung saan ang sangkatauhan ay kailangang magkaroon ng malalim na pagbabago. Maraming mga eskolar, relihiyosong pinuno, at mga pilosopo sa iba't ibang panahon ang nagbabala na ang mga tao ay dapat maging handa para sa mga pagbabago. At ang paghahanda na ito ay nagsisimula sa isang personal na antas. Dito tayo magsisimula sa pagtuklas ng mga tunay na tanda na mahalaga. Hindi ito mga tanda sa labas, kundi mga tanda sa loob ng bawat isa sa atin. Ano ba ang mga katangian ng Imam Mahdi na hinahanap ng karamihan? Katarungan, kapayapaan, katotohanan, pagkakaisa, at isang mundo na puno ng pagmamahalan. Kung ito ang mga katangian na ating hinahanap sa isang leader, hindi ba dapat na una nating hanapin ang mga katangiang ito sa ating sarili? Ito ang isa sa mga pangunahing aral na gusto kong ibahagi sa inyo, ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili. Kung hinahangad natin ang isang mundo na may katarungan, tayo mismo ang dapat maging tagapagtaguyod ng katarungan sa ating mga sarili at sa ating paligid. Kung hinahangad natin ang kapayapaan, tayo mismo ang dapat maging pinagmulan ng kapayapaan sa ating mga salita, sa ating mga kilos, sa ating mga desisyon. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kakayahang maging isang micro-Mahdi sa ating sariling mundo, isang maliit na kinatawan ng mga dakilang katangiang ito. Ito ang nagiging dahilan kung bakit napakahalaga ng bawat desisyon na ginagawa natin, bawat salita na lumalabas sa ating bibig, bawat iniisip na pumapasok sa ating isipan. Hindi ito tungkol sa kung paano tayo maghihintay sa isang dakilang pangyayari, kundi kung paano tayo gumagawa ng dakilang pangyayari sa ating buhay araw-araw. Ang taong 2025 o anumang taon na binabanggit ay maaaring isang paalala lamang, isang tawag upang pabilisin ang ating personal na pagbabago at paglago. Ito ay isang paalala na ang oras ay mahalaga, at ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang maging mas mabuti, mas may pagmamahal, at mas may layunin. Isang matinding pattern interrupt, naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang naghihintay ka ng isang malaking kaganapan sa iyong buhay bago ka magsimulang mamuhay ng buo? Kapag dumating na ang sweldo, kapag natapos na ang pandemya, kapag maayos na ang lahat. Ngunit ang buhay ay nangyayari ngayon sa bawat hininga. At ang paghahanda para sa anumang propesya o pagdating ay nangangahulugan ng pamumuhay ng may layunin at integridad ay kasalukuyan. Ang pinakamahalagang dokumento ay nakasulat sa iyong puso at kaluluwa na naglalaman ng iyong kakayahang magmahal, magpatawad at lumago. Dito ako magtatanong sa inyo, mga mahal kong kapatid. Ano ang hindi sinasabi sa atin ng mga balita tungkol sa Imam Mahdi 2025?
Ang hindi sinasabi sa atin ay ito, na ang kapangyarihan upang lumikha ng isang makatarungan at mapayapang mundo ay hindi lamang nakasalalay sa isang pinuno. Ito ay nakasalalay sa kolektibong pagbabago ng mga puso ng tao. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan. Hindi mo kailangang maging isang relihiyosong lider o isang politiko upang maging instrumento ng pagbabago. Ang bawat maliit na kilos ng kabutihan, bawat salita ng pagmamahal, bawat desisyon na may integridad, ay nagiging isang piraso ng mosaik na bumubuo sa isang mas magandang kinabukasan. Ang tunay na tanda ng pagdating ng isang dakilang pagbabago ay nasa loob ng bawat isa sa atin. Ito ang paggising sa ating kakayahang magmahal ng walang hangganan, ang pagkilala sa ating banal na layunin, at ang pagpili na mamuhay ng may katarungan at awa. Kung iisipin natin, ang paghahanap sa Imam Mahdi ay hindi lamang isang panlabas na paghahanap kundi isang panloob na paglalakbay upang mahanap ang Imam Mahdi. Sa ating puso ang sagradong bahagi ng ating pagkatao na naghahangad ng katotohanan at kabutihan. Hindi ba't nakakapagod din kung minsan ang pakikinig sa mga balita na puno ng pagkabahala? Ang maging laging naghihintay ng katapusan ng mundo. Pero sinabi nga sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Ang layunin ng buhay ay hindi upang matakot kundi upang luminang sa pagmamahal, karunungan, at pagkakaisa. Ang mga dokumento, ang mga petsa, ang mga hula lahat ng ito ay maaaring maging mga paalala upang muling balikan ang ating espiritual na pundasyon. Ito ay isang paalala upang palakasin ang ating pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng pag-asa at pag-ibig. Ferigit na, sabihin niyo sa akin sa comments kung saan kayo nanonood at kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa inyong puso. Ang pagbabahagi ninyo ay napakahalaga sa aming pamilya dito at nakakatulong sa akin na lumikha ng mga nilalaman na mas nakakapagpabago. Kung nararamdaman mo ang tawag na ito, ibahagi mo ang iyong saloobin. Ngayon, paano natin ito isasagawa sa ating pang-araw-araw na buhay? Hindi sapat na malaman lamang ang mga bagay, kailangan nating ilapat ang mga ito. Ang pagiging handa para sa 2025 o anumang pagbabago ay nangangahulugan ng pagbuo ng isang matibay na pundasyon ng personal na espiritualidad. Una, denhi pagsasagawa ng pagninilay o panalangin. Hindi ito kailangan maging komplikado. Maaari itong maging ilang minuto lamang ng katahimikan sa umaga, kung saan binibigyan mo ang iyong sarili ng pahinga mula sa ingay ng mundo. Magtanong ka sa iyong sarili, ano ang gusto kong gawin ngayong araw na magdadala ng kapayapaan o kabutihan? Sa mga panalangin, hindi lang tayo humihingi kundi nakikinig din tayo. Sa katahimikan, mas naririnig natin ang tinig ng ating intuisyon, ang tinig ng dakilang lumikha na gumagabay sa atin. Pangalawa, denhi pagsasagawa ng pagmamahal yui paglilingkod. Hindi natin kailangan gumawa ng malalaking bagay. Ang isang simpleng ngiti, isang salita ng pagpapalakas sa isang kaibigan, pagtulong sa isang estranghero, pagiging matulungin sa ating pamilya. Ang bawat maliit na kilos ng pagmamahal ay isang epekto ng ripple na lumilikha ng positibong enerhiya sa mundo. Ito ay isang paraan upang maging tanda ng pagbabago na hinahanap natin. Naaalala ko ang isang matandang babae na nakilala ko minsan. Wala siyang maraming material na bagay, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Sa tuwing makikita mo siya, umingiti siya at nagbibigay ng mga simpleng salita ng pagpapalakas. Ang kanyang presensya mismo ay isang patunay na ang pagmamahal ang pinakamakapangyarihang puwersa. Hindi ba't ito ang tunay na tanda? Pangatlo, denhi paghahanap ay katotohanan karunungan. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa lahat ng naririnig natin. Kailangan nating suriin, magnilay, at hanapin ang katotohanan sa loob ng ating sarili. Basahin ang mga banal na kasulatan, makinig sa mga aral ng mga pantas, ngunit higit sa lahat, makinig sa tinig ng iyong puso. Ang iyong intuition ay isang kumpas na ginagabayan ng dakilang lumikha, at ito ang magdadala sa iyo sa pinakamalalim na katotohanan. Maraming mga impormasyon sa labas, ngunit ang tunay na karunungan ay nasa loob.
Alam kong marami sa atin ang may mga agam-agam, mga pag-aalinlangan. Kaya ko ba talaga ito? Masyado bang malaki ang aking papel? Ang sagot ay, ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. Ang iyong kasaysayan ay hindi nagtatapos dito. Ang pinakamaganda sa iyo ay darating pa. Mayroon ka ng lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili. Ang pagdating ng isang tagapagligtas ay hindi lamang tungkol sa kanyang pagdating, kundi tungkol sa paggising ng tagapagligtas sa loob ng bawat isa sa atin. Ikaw ang pag-asa. Ikaw ang liwanag. Isipin mo ang isang mundo kung saan ang bawat isa ay nagiging isang ahente ng kapayapaan at katarungan. Isang mundo kung saan ang pagmamahal ang namamayani. Ang pagiging handa para sa hinaharap ay hindi tungkol sa pagtatago mula sa mundo, kundi sa pagiging isang ilaw sa mundo. Ang mga dokumento na binabanggit ay maaaring isang paalala lamang upang mas maging aktibo tayo sa paglikha ng mundong hinahangad natin. Ang 2025 ay maaaring maging simbolo ng ngayon ng isang agarang pangangailangan para sa pagbabago ng puso. Ang iyong buhay ay isang mahalagang bahagi ng malaking tapestry ng sangkatauhan. Ang iyong mga kilos, ang iyong mga salita, ang iyong pag-isip ay may kakayahang magpabago hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa iyong paligid. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng iyong sariling pagbabago. Dahil sa huli, ang pagbabago sa mundo ay sumasalamin lamang sa pagbabago sa puso ng tao. Ikaw ay isang napakahalagang nilalang, at ang iyong paggising ay ang pinakamahalagang tanda na kailangan ng mundo. Tandaan, ang Diyos ay hindi nagbigay ng espiritu ng takot kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at isang malusog na pag-isip. Hindi tayo nilikha upang mamuhay sa takot sa hinaharap, kundi upang harapin ito ng may pananampalataya, tapang, at kumpiyansa. Ano man ang mangyari sa 2025 o sa mga darating na taon, ang iyong pananampalataya at ang iyong kakayahang magmahal ang magiging pinakamabisang sandata mo. Ang iyong personal na pagbabago ang pinakamahalagang propesya na dapat mong pagtuunan ng pansin. Dakilang lumikha, Panginoon ng lahat ng karunungan at pag-ibig, aming Ama. Pinasasalamatan ka namin sa mga aral na ito, sa pagkakataong makapagnilay at maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng aming paglalakbay. Humihingi kami ng kaliwanagan sa aming mga isipan upang makita ang katotohanan na lampas pa sa mga panlabas na kaganapan. Gabayan mo kami, O Panginoon, upang kami ay maging instrumento ng katarungan, kapayapaan, at pagmamahal sa mundong ito. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang hindi kami mangamba sa anumang darating, bagkus ay harapin ito ng may tapang at kumpiyansa. Tulungan mo kaming gisingin ang Mahdi sa loob ng bawat isa sa amin, ang banal na spark ng kabutihan at integridad. Pagpalain mo ang bawat nanonood, bawat kaluluwang naghahanap ng kaliwanagan, bigyan mo sila ng kapayapaan sa puso, lakas sa espiritu, at layunin sa buhay. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Amen. Mga mahal kong kapatid, sana ay napukaw ang inyong puso at isipan sa mensaheng ito. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nakatulong ito sa inyo. Napakalaking tulong niyan para maabot natin ang mas marami pang tao na nangangailangan ng pag-asa at pagbabago. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, ngayon na ang tamang oras para gawin ito. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong nilalaman na tiyak na magpapayaman sa iyong espiritu. At kung gusto mong magpatuloy sa iyong paglalakbay ng pagtuklas, mayroon pa kaming isang video na tiyak na magbibigay sa iyo ng mas malalim na kaalaman tungkol sa kapangyarihan ng pagbabago sa sarili na ipapakita ko sa susunod. Huwag kang mag-atubiling ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong pamilya at mga kaibigan, dahil ang mensaheng ito ay para sa lahat. Ang iyong pagbabahagi ay nagiging ilaw sa dilim ng iba. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Magkasama tayong lumalago at nagiging mas matibay. Hanggang sa muli, mga mahal kong kapatid, patuloy na maging ilaw sa mundo.
Maraming salamat at pagpalain kayo ng dakilang lumikha.